Hello mga ate, hello mga kuya. Welcome to Ate Sin Talk. So, I hope everybody's doing fine. Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon ang pag-uusapan natin ay yung ating mga anak. Pagdidisiplina. Yung bang hindi ka magsasawa na paulit-ulit, sinasabi, um, uh, kumbaga parang pagdidisiplina tulad ng pagdating sa telepono, okay? Kailangan lagi tayong nakamasid. Kasi hindi naman natin alam kung anong pinapanood nila, di ba? Anong ginagawa nila. So, kailangan alam natin kung anong ginagawa nila, mga activity nila sa telepono. So, kung paulit-ulit, huwag ka mapagod, kapit lang mga ate. Kapit. At kung ano man yon, paulit-ulit nating sabihin, para tayong siramplaka, okay lang yan. Kahit ako sinasabi ko sa mga anak ko, para akong siramplaka dito, paulit-ulit. Lagi na lang, kung parehong sitwasyon, katulad ng mga damit, lagi nasa sahig. Ilang beses ko na sinabi na dapat ang maduming damit nasa basket, ilagay. Di ba? Dirty laundry bags or basket. Paulit-ulit yan. Para akong matawag yan. Kulang na lang i-record ko yung sarili ko para tuwing ganon, pipindutin mo na lang. Kasi nakakapagod po. Nakakapagod. Pero kapit tayo mga kapatid. Kapit po tayo mga ate. Talagang, kasi yun lang yung, paano ba yan? Huwag tayong bibitaw. Kasi mga anak natin yun gusto natin silang mapabuti, di po ba? Kahit na, alam mo, hindi sila nakikinig, pero nandito yan sa isip nila, matatandaan nila yan pagka malalaki na sila o wala na tayo kumbaga sa paligid nila, may sarili nila silang bahay, maririnig nila yung boses natin. May voices in the head. Teka lang. Nako, parang alam ko kung anong sinasabi ni mama. Ang ganitong mga damit ko nasa sahig. Yung telepono, hindi pwedeng tuloy-tuloy ang telepono, hindi pwede. Hindi pwede. So, yeah, paglalaki nila, alam mo, sila na magiging disiplinado sila kahit na hindi wala naman perfect, pero yung magawa natin kung ano yung hanggat kaya nating gawin. So, kapit tayo mga kapatid, wag mapagod, wag bumigay, wag tayong bibitaw sa ating mga anak. So, yun lang pa mga ate, and God bless to everyone.